Check mo na. Check mo na. So, medyo late na sila sa video. Late na sila sa video. Okay, ang point na lang dito is okay na. Bantayin na tayo kung mag-off. Pupuin na tayo. Videographer. Okay. Makita man ko? Makita man? Opo. Okay. Sige. So at least na mo live. No, sila video. No, say hi to the camera, everyone. Sige. So, we have discussed already the branches of anatomy. Ang point lang dun is, uulitin natin yan pagdating nyo ng second year and third year. At ano yung i-discuss ko? Ano yung subject of when you become second year? Histology. When you become third year, immunology, endocrinology, and renal physiology. Sa med school, it's clinical anatomy. Okay? So, exciting, no? Kasi lahat correlated siya sa anatomy. So, pag sinabi anatomy, it's the structure. Physiology is the function. Okay? Pag sinabi mong function, it is the what? It's how it works, right? No? And always remember that the structure dictates the function. Okay? So, yung bunganga mo, kaya yan, merong ngipin, no? Para pag kain mo, ngunguyain mo, para matunaw yung pagkain at lulunugin mo. Okay? Yung puwet mo, ano yung purpose ng puwet mo? Para maglabas ng tae. The question is, bakit yung iba pinapapasukan ng iba? Okay? Diba? Diba? Because remember, structure dictates function. Ang bakbak, ginasudlan, ang lubot, ginawasan. Sa ubad, ginasudlan, ang lubot. Diba? No, hindi yung structure dictates function. Ha? No? So always remember that we are going to study on a different level. Atoms, yung atoms magiging molecule, yung molecule magiging cell, tapos yung cell magiging tissue, ang tissue magiging organ, ang organ magiging system, isang organism. Okay? Always remember na correlated yan. Okay? Ano ba? Pag sinabi mong atom, it's the what? It is the smallest particle of an element. No? Pinakamaliit. Di ba? Kung makatanaw mo Ant-Man, no? Sinabi doon ni Ant-Man, atomic level or subatomic. Ibig sabihin, mas maliit pa siya sa atom. Okay? Yung cell. Ano yung cell na tinuturo sa atin? Cell is the what? The basic unit of life. Do you agree? Yes. No? So this is needed, no, by your body. Ano ba? Tissues. Kapag yung cell, merong isang function na gagawin, mag-group na sila, ang tawag is tissue. Okay? Ang tissue, kung mag-combine na sila, they are going to form one, an organ. Ang organ with the same function or the same goal is what we call an organ system. Tapos yung kabuuan ng lahat ng organ system, it will make now the organism. Okay? So what are the human organ system? Integumentary. Your skin. Hindi nato may balaan ng mga uban fair, ang uban puti, ang uban lagong. Hindi ba rin dapat lagong, no? So, tan. The third is not lagong, it's tan. So, siya, no? Kasi hindi mo mga sa inyong classmate. You look tan today. Ano? Anak ka dahil sa inyong classmate, nag-insulto ka tayo, no? You look tan today,
we're going to study about the skin. Okay? We are going to study about the skin. Ano ba? Ito yung papahirap sa buhay niyo sa prelims. The bones. Okay? Ano ba? The muscles. Okay? Yung 206 bones, i-memorize niyo yan. Okay? Yung lahat ng muscles sa katawan niyo yan, i-memorize niyo yan. Okay? So yung dati, ang alam mo lang is, head, my toes, my knees, my shoulder, my head, hindi na makana. So sa sunod, pakis mo sa yung orbicularis oris. Sama na. That's the muscle in your lips. Yes? You are going to make use, enjoy na gining ang human anatomy. Makapambog ka mo sila nga subject, naman. Show off ka. Dito po kasi mong gastronomy news mo eh. Sa mga gastronomy news, bangkak. Okay? Sa mga grabe kasi mong pectoralis major mo eh. Sa mga pecs. Ang pecs. Hindi na, boobs ang pecs sa laki. Sa mga ganyan ka ma-learn. Okay? Nalaway si P, gamitan din mong zygomaticus major. Sa mga zygomaticus major, the muscle responsible for smiling. Okay? So, di ba? Show off kasi ng friend. Di ba first year ka pa lang? So, dapat maging excited ka when you study anatomy. Because you are going to learn a lot. Okay? So, marami pa? Nervous system. Nga naman, kung masyami tubol, pidiri mo, karatan ka. Sa mga endocrine system. Why is that? Why is that some individuals have thyroid hormone problems or some individuals has problem with their pituitary? So, malalaman natin yan. Okay, ano ba? The heart. Okay? You are going to learn about the heart. Okay? Kung dito, aaralin natin yung una, dito naman aaralin natin ang puso. Okay? So, malalaman natin na sometimes it's okay not to be okay. Pero tanong mo, ano mong tanaw na, That's anatomy. Okay? So, aaralin natin yung heart at yung puso. Okay? Dapat at the end of the semester, kabalo na ka ngayon naga. Kung sa may sound sa heart, sila ba? So that's why tinuturuan kayo sa subject na to. That the sound of the heart is not the sound of the heart is love to, love to, love to. Okay, it's love. Love-dab, love-dab, love-dab. Okay, love-dab ha? Mali lang, ikaw yung tinitibok ng puso ko, ha? Weird. Okay? Love-dab. Okay? Sige, ano ba? Lymphatic system. Okay, we are going to learn about the lymph nodes. Di ba lumabas yan sa exam kahapon? Yes. Ano ba? Respiratory system. I-explore natin yung lungs mo. Bakit yung iba, nagaginhawa pa, kubahan, wala nagaginhawa. Napatay na yun, siyempre. Okay? At sa mga may pinaka-favorite ninyo. After sa itong klase, matukang McDo in order to put food in your digestive system. Okay, di ba? Parang favorite part. Okay? Isa ako, that is my favorite part. After this lecture, gutom tayo, mapit, mag-drive-thru sa McDo. Fries, burger, chicken McDo. Ito. Okay? Ano ba? Urinary system. Okay? Yung urinary system na yan, very important yan. So, kailangan master yun. Tapos yung pinaka-favorite ng lahat. Ang male ang favorite ng lahat. Male and female reproductive system.
At your age kasi, you are still hot na hot. No? Nasa edad kayo na parang, no? You will move mountains para lang makabigat-bigat. No? Do you agree? Yes? No? So, ano yung mga edad mo doon, mga dating na ka, mag-ibuyan na ka sa iyong hauna, nananakad din sa kinapawan, nag-date na ka, you need to be very, very careful. Okay? That's why, hindi ko kayo tuturuan paano hindi mabuntis, pero tuturuan ko kayo bakit kailangan mong alagaan ang reproductive system. Okay? So last, ano ba siya, pre-finance pa siya topic. Okay? Sige. So, we're going to learn a lot. No? Kung before, no, you are feeling mo tabu pa kayo, ulaw kayo istoryahan ng pitoy, isong, books. In anatomy, it is normal. What you see is what you get. That is anatomy. No? Kung kaya mo na ako sa inyo, di ba? It doesn't matter to me if mapakita ka boobs, etc., etc. Because normal yan. Lahat ng tao meron yan. Okay? Yun nga lang, nasanay lang tayo na nagdadamit tayo. Okay? Pero bakit? Pagwas ni mo kung sa si mong mama na naka-t-shirt, wala. Di ba? We are there. Okay? So, it's normal. No? Dati manormal. Ka pa, no? Mga lalaki, kita boobs. No? It's normal. Anatomy, it's normal. Okay? So, it is essential, no? We have essential life processes. Ano yung essential life processes? We take in food, kakainin natin yon, i-digest ng katawan, gagawing energy ng katawan para sa day-to-day living. For you to think and for you to breathe. Okay? That's why, kailangan mong kumain. Nung nabili ng study, okay, kaon hapon. Ano man, dili ka functional yung brain kung sige na kagpagutom. Do you agree? Yes. Bisa kung sa pali mo ka, Brian, kung wala ka nagkaon, dili na magana ang imong puto. Do you agree? Diba? Pero kung sobrahan na kung kakaon, katulog ko naman po ka. Diba? Oh. Diba, kagabi, after na kong klase, kuya, kapay kasi ito. Pati ka pa-quiz ko nga ron. No? GG good. Okay? So, pag sinabi mong movement, it's the change in position. Pag sinabi mong responsiveness, it's a reaction to change. Okay? Ano pa? Growth. Increase in body size, no change in shape. Ano pa? Reproduction. It's the production of organisms and new cells. And the last one is respiration. It's breathing. Okay? Let's talk about language of anatomy. Okay. Pag sinabi mong anatomical position, no? Pag sinabi mong anatomical position, okay, first question, why is that anatomical position is very important? Yes. It's very important to learn about the anatomical position to avoid the confusion when you're pointing out to the patient of a specific part of the body. Very good. O ano ba? Kay para, inig-adto ni mong Amerika, kabalo siya na ang ginaingon mo, sino ba mong ginaistoryahan? Okay? Pag muingon siya, no? The head is superior to the shoulders. No? Dili man. Kung sa'yo meaning na. Na ang ulo, nasa taas sa abaga. Right? Pero kung ang anatomical position ng anak, hindi ka mutuo. Ang ulo nasa baba. Bakit anak? Hindi ka tinungod. Kaya ulo na kung baba ka siya sa abaga. No? So that's why we are going to follow the same standard. And that is the anatomical position.
para pag-istorya nimo, pagbasa nimo, kabalo ka na, that is the anatomical position. So what is the anatomical position? Standing erect. Ano ba? Your head and eyes, you should be straight ahead. No? Muna ni mo daw, no? If magwas mo sa exam, ano lang ka? Okay? So, kailangan ang ulo, ang mata, tanaw diri, ang imong tigil, kay dapat nakaani, ang imong kamot, ang imong palms, facing forward. Okay? So, okay? Ano ang anatomical position? So, if you are going to describe it, standing upright, head and eyes directed straight ahead, upper limbs at the sides. Yes? Yes. Palms facing forward. Okay? Thumbs pointing away from the body. Asang thumb? Ani. Okay? So, asaman pointing away. So, ana. Ano pa? Lower limbs is parallel and feet flat on the ground and facing forward. Okay? So, ano ang anatomical position? Ito. So, anatomical position is important because it allows medical personnel to explain exactly where one body structure is in relation to another. That is the main reason why directional terms and language of anatomy is very important. Okay? And back. The wrist is what? The wrist. Asa man ang wrist? Unsa man na? Superior. Okay? Ano ba? The breastbone is down to the spine. Anterior. Diba? Ano sa breastbone? So, ano breast? Ano sa breastbone? It's the what bone? Ito, dito. Yan. Isa-isa natin. The brain is what to the spinal cord? Superior. The thumb is down to the fingers. Distal. Or, pwede din, lateral. Okay? Hindi naman distal, pero lateral. Lateral is the correct answer. Okay? So, aaralin natin yan. Okay. Pag sinabi mo superior, it is taas. Okay? It's above or towards the head. Ang other term na superior is cranial or cephalic. Okay? Ano ba? Inferior. Ibig sabihin, it's caudal. Pababa. So, ano best example? The forehead is superior to the nose. Kani daw is superior sa nose. Sakto? Yes. The navel is inferior to the breastbone. What's the navel? What's the navel? Puso. Tama ba? Inferior ba siya? Yes. Okay? Anterior or ventral, harap. Dorsal, likod or posterior. Klaro? Klaro? Yes. So, ibig sabihin, the breastbone is anterior to the spine. The heart is posterior to the breastbone. Tama? Nag-gets pa ba so far? Yes. Medial. Pag sinabi mo medial, it is towards the midline of the body. Papunta dyan. Okay? Papunta dito. This is the middle. Okay? Now, this is the middle. Kapag papunta siya dito sa middle, that is medial. Kapag papunta siya sa labas, that is lateral. Okay? Intermediate, nasa unahan. Okay? Hindi siya sa lateral, hindi siya sa middle, it's in the dito. Okay? Ano ba? Proximal. Pag sinabi mong proximal, doon. Okay? Pag sinabi mong distal, away. Okay? So, ano best example?
The elbow, saan yung elbow nyo? Right? Elbow. The elbow is what? Proximal to the wrist. Okay lang. Okay? The knee is distal to the thigh. Okay? Kung saan naman yan? Distal? Kung saan ang knee? Tuhod, right? So, asa ang thigh? Kani. So, palayo. Okay? Paad ko sa baba. Okay? Don't confuse ko doon. Hindi ba pwedeng inferior? Pwede naman. Pero mas maganda kapag extremities yung pinag-uusapan, it is proximal or distal. Claro? Yes. Next is superficial and deep. Kapag superficial, malapit sa exterior ng katawan. Kapag deep, sa loob ng katawan. Right? Yes. Next is anterior and posterior body landmark. So ito yung dapat na i-memorize mo. Start mo yun. Ayaw mo ka, ano tayo, no? Grabe po. Kailan naman po anak mo ba? No? Kapag ba? My head, my toes, my... Diba? O, saan naman eh? Isa-isa mo na to. Frontal, orbital, nasal, no? Buccal, no? Buccal, ito. Oral, ano pa? Mental? Hindi nga na mental, children. No, what's my mental? Your chin, because it's your mentum. Okay? The bone here is what you call the mentum. That's why ang tawag sa kanya is mental. Bone na, kasi mo yung buhay na sa mental hospital. Okay? Dili ni mental na, kanya mental. Kung pa man, sternal. Okay? This is your sternum. That's sternal. Axillary. Hindi na ko yung ilok. Never again. Ano sa yung mo? Axilla or axillary. Okay? Axilla. This is your axilla. Okay? Ano pa? Pectoral. Ay. Kung matapag kasi mong boyfriend mo niya, pag-ulit kasi mong pectoral. No? At least, di ba? No? Gamitin niyo mga terms. Kaya parang hindi mo makalimutan. No? So, man, umbilical, that is your umbilicus, no? Sa puso or navel. Inguinal, no? Groin, that's your inguinal. Okay? Ano pa? Pubic or genital. Sabi na po, no? Ulit sa mga pubic. Ay! Hindi ka mag-ana, ha? Gunitin din so. Ha? Hindi nga. Okay? Be very, very careful of what you are doing. You are already 19, 20 years old. Ano pa? Acromial. Asang acromial? Sa taas, tapit. Ang diri sa baga mo na ang deltoid. Kadusin naman. Taas, acromial. Baba, deltoid. Diba? Sa inyo rin mo sa boyfriend na po eh. Can I lean on your acromial? Ay! Muna! Mas maani ang abdikin mo. Or, kung medyo taas-taas mong boyfriend, ikabot yung ulo sa acromial, deltoid. Diba? Dali lang sa dali ng anatomy, right? Ganyan pagtanaw ni mga shit. Okay? Pero karon, when you are going to use it one by one, ma-feeling nyo mas dali na siya memorize? Yes. That's the power of anatomy learning. Very easy na lang. Okay? Tutulungan ko kayong i-memorize yan. Yes? Yes. Ano ba? Brachial arm. This is the brachial. Okay? Ano ba? No, brachial. Tapos antecubital. Okay? Bakit antecubital? Kasi yung nasa likod niyan is the cubital. Okay? So, hindi ka na magsasabi sa barkada, ito kasi mo sa elbow gani. Siko, oy! Yung mo is, tan ang imo ang
cubital area. Kaya na tayo yun, no? Masosyal, no? Uy, grabe yan sa mga cubital area, oy. It looks tan. Ano dapat? Ha? So, karoon diba? Cubital, antecubital. Okay? Next, olecranal. Ano ba? Your olecranal, on the other hand, no, is the bone talaga. That's the olecranal. Pero yung antecubital and yung cubital is the part, the bone is olecranal. Kung bukog yun dali nga ma-feel yun mo na nag-uulbog, that is the olecranon. Okay? So, ang pangalan niya is olecranal. Okay? Ano pa? Antebrachial or the forearm. Okay? Kung wala mo nag-holding hands sa imong class partner or sa imong boyfriend, pag-ulit na sa imong antebrachial. Holding forearm. Okay? Ulit, di ba? Boyfriend, girlfriend, dapat ulit. Okay? Ano sa paman? Carpal, it's your wrist. Tapos, your digital or the manus, it's your hand. That's why ang tawag, manicure. So, karoon lang mga baluan na, yung tawag ang manicure kasi it's the manus. Diba? Ngayon pala marami na natutunan sa anatomy, right? Yes. No, diba? Kung may tawag sa tiil, pedis. That's why, pedicure. Diba? No, it's the pedis. No? Pedal. No? The pedal or the foot. Okay? Ano ba? Coxal. Hips. Okay? Femoral, it's your thigh. Okay? Patellar, your tuhod. Popliteal, it's your nasa likod na tuhod. Okay? Ano ba? Crural is your leg. Sural is the likod na leg. Ito, hindi ba leg? Ito, di ba leg? Leeg to siya. Okay? This is not leg. This is leeg. Okay? Mga ubat, leg mani. Hindi, ang leg is nasa tiil. Okay? Ano ba? Fibular. Fibular is the lateral part of your leg. Okay? Kaya pinakagilid ko, that is the fibular. Okay? O, tiil na ta. Pedal is the foot. Tarsal. Asang tarsal? Sa atubangan. Ang sa likod, that is your calcaneal. Okay, na pinasa baba ka sa likod, that is your calcaneus. Okay? Ang mga tudlo, that is your digital. Ang imong sole sa feet, ang tawag is plantar. Okay? O, dito na ka. Imuhang buon-buonan dito sa likod, ang tawag is occipital. Next, kung tatanungin ka, saan yung cervical area mo? Anong isasagot mo? Direct? Dire mo cervix? Dire mo cervical area? No! Kapag tatanungin ka, saan ang cervix mo? Dito. Pero saan ang cervical area? Dito. It's the leeg. Okay? Yung leeg, that is the cervical area. May liog. Kung saan mo yung friend mo yung liog? Where's your cervical area? No? So, ano cervical area? This is cervical area. Ano tanan, no? Kita-kita liog. Kung saan mo man? Scapula. Ano feeling mo bukog mo sa likod? That is the scapula. Scapular. Yung pinaka-center, that is the vertebral. Ano pa? Sacral. No? Ano pinaka-lubot? Kung saan mo man? Gluteal, that is your lubot. Okay? Gluteal. Okay? Hoy! Ano kami pinagay?
touch my gluteal. Grabe. Aggressive. Kailan ko dahil? Yung mga patouch ka na ng gluteal, ha? If you want a more comprehensive, you can see also. Okay? This is also known as volar. Okay? Your palms is also known as the volar. Can I touch your volar? Ay! Nada dapat? Para bright-bright kasi yung mga crush. Okay? Sa commentary mo bago. Wala na. Diba? Dali lang, right? Somehow, diba? Ganyan pag tanaw ni mo dahil, shit, hindi mo makumayo memorize ka na. But if you try to integrate it in your body, it's easy. Right? Right? Grabe mo? Yes. Ang gwapo aning anatomy and physiology, makita mo ganyan mo siya. Diba? Makita niyo mo, right? Yes. No, makita niyo mo, this is the pectoralis, you can see. Ang hirap aralin ng mga naka-microscope. Pero pag tanaw mo sa salamin, inguinal, genital, navel. Okay? Madaling aralin kapag nakikita. Okay? Kaya ngayong inside joke nila sa mga medical students, no? Ang sarap na mag-aral ng anatomy kapag may girlfriend or boyfriend. Do you agree? Yes siya. Mas okay kapag may partner. Ano man? May partner ka mag-study. Ano man? Tulog-tulog din mo. Means, sa itsura. Nasal, frontal. Ikaw ha? Judging you ha? Okay. Say, different planes and sections. Okay? Imagine ninyo, kung tungwan ka, ano? Kung sa'yo tawakan. Okay? Kung tungwan ka, touch. That is sagittal. Okay? If you are going to divide the body left and right, that is sagittal. If you are going to divide the body up and down, that is transverse. If you are going to divide the body front and back, frontal. Diba? Very easy na. Naku, tanawin mo gusto. Sawag na ako ni Maling Nyadri. Very easy. Kapag pag-ana, sagittal. Kapag ana, transverse. Kapag ana, frontal. Easy? Yes. Okay? Sagittal, frontal, transverse. Okay? Very easy. So, ang nananggal, sa nga section, transverse. Okay? Very easy. Okay? So, as doctors, we usually, this is very important because we tend to imagine. No? Do you know CT scan? Yes. No? Sometimes we do try to divide. Okay? We try to imagine cutting the brain. Okay? So, most of the time, ganito. No? Yung CT scan. No? Ito yung view. Okay? So, kung i-x-ray or i-CT scan mo yung utak, ito yung parang ini-imagine namin. You cut the brain transverse. Okay? Pag titingnan namin if may clot or may problema yung utak na tama. Okay? So, ventral and dorsal. Ano yung ventral na? Anterior. Okay, nasa harap. So, unsa ang mga bangag sa lawas na nasa atbang? Okay, unsa? Thoracic and abdominal pelvic cavity. Unsay sulod sa thoracic? The heart and the lungs. Unsay sulod sa abdominal cavity? Your intestines, your stomach, etc. Unsay sulod sa imong pelvic cavity? Your pelvic organs. No? Uterus, etc. etc. Yung nasa likod naman, dalawa lang. The cranial and your spinal cavity. Okay?
So we have a lot of body cavities in our body. No, nagtagbangang sa ulo. Nagtagbangang sa ulo. So body cavities, etc. etc. So, hindi pa ganun kayaman ang school natin, no, to have plastic na mga instruments in anatomy. But in medical school, we have already plastinated na mga anatomical figures. Okay? So we usually have this kind of cute. No, anong magbagunitan mo, mura siyang tinuod. But in my that is in USM. But in my medical school journey, sa akong pag-med school sa Iloilo, we don't have plastinated. We have real people. Okay? So, itong mga taong walang ibang claim sa ilang family, o itong mga nina-aprihan naman. Okay? We tend to open dead people. Like, literal, open them. No? Ginapanitan, no? Gina-open ang chan, gina-saw ang skull. Sige na, time to time I'm going to show you a lot of pictures in medical school. Di ba exciting maging doktor? Because we're going to see a lot. We're going to explore human body. Okay? Sige. And etc. Okay. Abdominopelvic quadrants. Dalawa na tatandaan mo. Ay apat. Left upper, right upper, right lower, left lower. Okay? Pag sinabi mong quadrants, bilang ko, pati ang tinatawag quad, di ba? Quadrants, ibig sabihin, 4. So, quadrants, upper, lower, left, right. Right upper, right lower. Left upper, left lower. You see? Yes. Okay? Regions, on the other hand, is different. Because there are how many regions? 9. Doon hirap naman i-memorize. 9 kabigo. Madali lang yung tatandaan. Anong i-memorize mo? Anong itatandaan mo dito? Anong limoni ko dito? Anong limoni ko dito? It's lul, ihi. Ito. Okay, that is in USM, kapag mag-med school kayo, meron kaming touchscreen doon na screen. No? So, madali na lang bago ng teacher. Lul, ihi. Nakita ba? Yes. Sige. So, pakibalik lang. Balik lang. So, hello, ihi. Pakiturn mo na sa live. So, may sila na naman. Hello, ihi. Kasi hello. Kasi yun eh. H-E-H-L-U-L-I-H-I. So, ang tatandaan mo lang kung muna is yung H. Ano yung H? Hypochondria. Then yung E, epigastric. Doon bakit hypochondria? Because, bakit hypochondria? Because, nasa baba ng what? Diaphragm. Okay? So, yung hypo, ibig sabihin baba, chondria is diaphragm. So, sa baba ng diaphragm. That's why, hypochondria, epigastric hypochondria. Okay? Saan yung LUL? L-U-L? Lumbar, umbilical, lumbar. Okay? Ulit daw?
hypochondriac, epigastric, hypochondriac. Lumbar, umbilical, lumbar. Ano yung sa baba? Inguinal, hypogastric, inguinal. Gets? Gets? So far, gets pa ba? Okay, turn off na. Okay, madali lang yan. Tingnan natin, para di mo confuse. Okay. Ulit. He, lul, ihi. Okay? Age, hypochondriac, epigastric, hypochondriac. Lumbar, umbilical, lumbar. Inguinal, hypogastric, inguinal. Okay? So, ito yung ibig sabihin na yan. That you have different regions in the body. The different regions sa inyong body na ay specific organ kung asa lang imo siya makita. For example, no, sa imong ingon sa imong tita. Tita ay nagasakit akong tiyan. Sa imong si mama, asa banda nagasakit sa imong tiyan. Dito sa gilid mo dito sa ako ang sa na? Right inguinal area. So what organ is usually seen in the right iliac or inguinal region? Appendix. That's why, pag muingon mo sa doktor, Dok, sakit akong gilid. Ang unang iisipin ng doktor na sakit mo is what? Appendix. Does that make sense now? Yes. Dok, sakit akong puspon. Sakit mo what? Hypogastric or pubic region. What is usually the organ there? The urinary bladder. So, sa sakit mo, basin, UTI. Does that make sense? Yes. Diba? Makorelate yung anatomy in your day-to-day living. Do you agree? Yes. Morning, magtapos ng subject ka yung feeling ni mo bright ka because you know a lot about the human body. Na-excite na ba mo? Yes. No, hindi sayang yung pina-enroll nyo at kinuha yung kurso because you are going to learn a lot. Yes? Yes. Okay? Ano pa? Dok, sakit ang akong surok-surok. Surok-surok ko dok sakit. So, what's our usual organ na dihan? It's the one. The stomach. Okay? So, sa ingon na yun sa doktor sa imuhan. Or kung sa ingon sa imong mga pasulukon, parang feeling ako daw, nag-ulcer na siya. Actually, it's true. Because that's the area of the stomach. And the stomach is prone in developing ulcer. No? So, tinawag na ingon sa mga basin, ulcer. Okay? Diba? Kung ako mauna yung itulungan yung sa doktor, ang sakitin is ulcer. Kung diri sa may puskon, UTI. Kung diri sa gilid, appendicitis. Diba? Very easy. Huh? Yan. Now, what is the physiologic process? Digestion, yung pinakain mo, no? Absorption, no? Ina-absorb. Circulation, no? Yung umiikot sa katawan mo. Assimilation, absorb into chemically different forms. And excretion, it is removal of waste. Okay? So your life depends on 5. The water, the food, oxygen, the heat, and the pressure. So this life makes you realize that for you to feel alive, you need a little bit of pressure. That's why, kahapon, I pressured you. I pushed you because that is the real meaning of life. And
soon enough, you realize, na marirealize nyo na ay tinatama nyo sila. Sometimes need na hindi mo ma-pressure para ma-push ang imong limits. Do you agree? Yes. No, hindi naman lahat nagsisimula ng perfect. Okay? Wala namang perfect na tao. All you have to do is to make the best out of that moment for you to have best output. So kung mag-study ka, study maayo. Pag-exam ko maayo. Pag-score mo, you will be happy with your score. Yes? Yes. Okay? So water is the most abundant substance in the body. No? The food, it is necessary for us to have nutrients. The gas is important for us to release energy from the nutrients. Okay? Heat, it is a form of energy. Pressure, application of force on an object. Okay? The balance. Okay? Homeostasis meaning balance. Anong ibig sabihin nun? Kapag may something sa katawan mo that is not balanced, you are going to get sick. Okay? Pero, normal body or normal human body, usually anong nangyayari? Kapag may abnormal, itatry yan siya normal ng katawan mo. For example, init. Kung sa'yo ginabuhat sa imong lawas, you are perspiring or sweating, right? For what? Meron nag-perspire na ka to cool down the heat in your body. Okay? Kaya para mabalance ang init na ma-feel sa iyong lawas. Kung sa pamay, kung for example sa lalaki, ang itlog sa lalaki, no? Kung init ang lawas sa lalaki, kung sa'yo ginabuhat sa itlog, luy-luy. Pero kung lamig ang environment, kung sa'yo ginabuhat sa lawas sa lalaki, nagapilit ang itlog. Okay? Because, kagawin ito, ha? No? Ang lawas ng tao, it tries to adjust on the environment. Okay? So, sabi ginabuhat mo kung wala ka nag-sweat, asa niya igawas? Sa ihip. That's why, kung aircon gani, kung sa'yo ginabuhat sa mga estudyante, ihip. Okay? Di ba? Kung lamig, kung sa'yo ginabuhat, di ba? Totoo, gawas. No? So that's normal because that is normal human physiology. Okay? Ano ba? Sometimes you need to respond. Ito, positive versus negative feedback. Dito muna tayo sa negative feedback. Best example, yung nangyari. Kapag mainit, pinapalamig ng katawan yung katawan. That is negative feedback mechanism. Ibig sabihin, kapag may nangyayaring negative sa katawan, i-convert niya. Or gagawa siya ng paraan para maayos. Nagets ba? Yes. Yung positive feedback naman, no? May problema, pinupush pa ng katawan mo para magkaroon ka na mas problema. Okay? Anong best example nito? Childbirth. Sige daw, kung kaanak mo na ka, kung sa mga feedback system ang gusto nimo, kung sa'yo gusto nimo first, mugawas ang bata or dili? Mugawas. So, sa'yo buhaton sa imong lawas, pagkawason. So, sa'yo gamiton niya, the hormone called the oxytocin. Once na mga nakay na ka, kailangan ang ma-activate sa imong lawas is the positive feedback system. Why? Because you wanted to push that baby out. You need to have a lot of oxytocin to stimulate the uterus para ilabas ang bata.
Okay? Yan lang yung isa. No? The rest are negative feedback system. Yan lang yung isa na may positive feedback system. Okay? So, ano ba? Oh, for example, ito. Gutom ka. Kung gutom ka, kasi always mong believe, for example, karot, kayo magkasunod. Kasi ginabuhat mo. Kasi ginaisip mo. Pagkaon. Kung nakakaon ka na, may gana ka magkaon. Kung busog ka na, wala na. That's why, when you go to grocery, kung ang grocery mo, ayaw mo pang grocery na, gutom, ano man, naghan ka mapalit. Pray for me. Huh? Pero kung gusto gani ka mang grocery, kung mapalit, ang gana, tipid, di ba? Nakakatipid. Pero kung gutom ka, cravings sa hotdog, cravings sa burger, cravings sa okay? Sige. Ano ba? Cells. This one, very, very basic. Okay? Alam niyo naman yung parts ng cells, right? You have the nucleus, the cytoplasm, the organelles, the cell membrane. Di ba? Di ba? Kilala niyo yung mitochondria, di ba? Mitochondria is the powerhouse of the cell. Ribosome, synthesis proteins. Ano ba? Ano yung merong ribosomes? Ang RER o ang SER? Ang rough or ang smooth? Ang rough. Okay? You need to study this one. It will come out in the exam. Okay? Ito. Mga nice notes na lang yan, so you just have to study that. Okay? So, do you have questions? Clarifications? Do you feel excited now to study anatomy? Yung introduction pa lang yun. What if aabot na tayo sa utak, sa puso, at sa at sa mga gusto niyong parts ng katawan. May natutunan na ba? Yes. This is your special coverage kasi yung iba, no, yung iba dyan sa video, record pa dahil? Yes po. Pagtay ka, apoy ba mag-record dahil? Apoy ba mag-istorya dahil? No? So yung iba, they're just going to watch the video. Okay? And the same experience na naman. Pero may iba pa rin kasi kapag live. Do you agree? Yes. Okay? So it's already 7:45. I'm so sorry we're 15 minutes late. But I hope that it is worth your time. Do you agree? Yes. So we are going to see each other. I might not be available tomorrow. I might send you, we just have the lecture tomorrow online. Okay? So next week then, I will not be available from Sundays to Tuesday. I will be at Iloilo. By Wednesday, uuwi na ako ng Davao pagka after 4 hours, pupunta ako Manila to go to Baguio. So I will be very busy for the whole week next week. But rest assured, I will be here for the next 2 weeks of our class. Just give me this time to hindi naman siya bakasyon, no? More on to do some works outside. Okay? If wala na kayong tanong, no, you study well, while relax pa ang panahon, no? And enjoy study. Goodbye, everybody. Okay, patulong pala ako sa speaker at sa projector. Yung projector akin yan.